Maisusum ko to, baka makalimutan ko na namang isum pag nag-edit ako. Ayun, kanina ang dami din, nag-i-school na sila yung sama-sama. At ayun, ayan, magandang buhay mga ka-farmer. Update agad tayo. Ayan, dahil hindi na natin na pahaba yung ating gusto ko sana bumaba kanina, magre-release ng isda, kaya lang sila na. So ayan mga ka-farmer, ako po ay naghahagis na ng feeds. Kanina pa ako dito. Yung mga masisigla kumakain na. That's a very good sign. Ayan po nanginginain na sila. Ayan tingnan nyo. Naghahagis po ako ng feeds dyan. Kumakain na sila. Pero may mga ibang umiikot-ikot, mga hilo. Mukhang na yon, wala na tayong chance doon. So okay lang yan, mortality. At marami naman po ang dala nila, may extra talaga, kaya ako'y natutuwa din Tapos ang tawag dito, yung red tilapia kumakain na. Tingnan nyo po, nandun. Hindi ko lang alam kung maisusum ko to, baka makalimutan ko na namang isum pag nag-edit ako. Ayun, kanina ang dami din, nag-i-school na sila yung sama-sama. At ayun, awa ng Diyos na ititrain na natin sila. Ngayon pa lang kumakain na po. Ito yung mga ayungin na malalakas, sila po ay kumakain na rin. So maganda na itong maaga sila matrain. Mukhang ito sanay kumain, pero yung una kong nakuha ay sabi nga ni nung wild po kasi yan sir. Yung mga banda dun sa Binalonan mukhang wild. Mukhang ito ay sanay pong kumain ng feeds kasi agad nila, inaatake nila. Ayun tingnan niyo po yung mga naan dyan. Nakikita niyo mga gumagalaw dyan. Yan po ay kumakain na ng feeds. Mga ilang piraso. So at least nasasanay sila na dito sa part na to, dito nila maaamoy yung feeds. Masasanay po sila na dito na sila. Minsan may time yan maganda may time, pero okay na din na sila tayo kumbaga may feed support, at the same time may natural food sila. Actually ngayon marami pa pong natural food na makakain, sasawa po sila pero halay natin pag lumaki, diba, syempre marami na silang kumakain. Pero ayan po, tingnan nyo yung mga red tilapia. Ayun, nandun, nangalat na yung mga red tilapia. Kanina marami na andoon, kumakain na rin po. Ayan yung mga ayungin, ayun, may feeds din doon Ayan, kumakain po sila. Ayun kita nyo, maliliksi. Ayan ang liliksi. Kumakain na po. Hindi mo makikita, maitim Ayan, nakikita nyo bibilis kumakain. So good sign yan, kasi may mga masigla po na dinagyan ko ulit. Mga good sign po yan na ibig sabihin marami po ang malakas. So dito natin sila sasanayin na magpakain din. Nakakatuwa kasi ibig sabihin ayun marami. Yan. Ay, namamasyal na sila. Ayos. Okay, mukhang marami po ang ayun ayun, makain na rin. Ay, salamat naman. Ayun kumakain na po yung iba. Pero may mga yung tinamaan na hilo, malaki na po itong nakuha ko. Mas malaki kaysa doon sa last nating nakuha. Pero ayun, marami po ang masisigla. Ayun tingnan niyo, kumakain na sila. Kita niyo yan? Maitim. Hindi mo makikita sa sa pag malalim na. Ayun pala yun. So, sana masanay po silang kumain dahil willing naman tayong pakainin yan Pitik-pitik lang. 3 times a day o 2 times a day maghahagis tayo dito para masasanay po sila na andito yung pagkain. So pag tagal-tagal niyan, naandito sila mag-iipon-ipon, pakain tayo. Kaya na nila yung malaki na po yung bunganga nung ayungin Yung red tilapia ang hindi pa, ginaganon-ganon lang nila, kinukurot nila. Pero pag lumambot naman na yun, madudurog naman na nila. Ayun kumakain na po yung ayungin. Ang dami, marami.
Galing, galing. Ayan. Ako'y natutuwa kasi yung huli kong ano, hindi naging ganito. Ayan oh. Ngayon pa lang po, inano ko na baka sakali lang ako. Yung mga malalakas nakain na. Ayos. Payat sila eh. Payat po yung ayungin. Ito meron ditong dalawang patay. Na ano, payat sila. Siguro doon sa cage medyo dahil di ba nagbababagyo. Ayan oh, ang nipis oh. Tingnan nyo. Ang nipis. So ito siguro yung mga mahihina na din kaya siguro namatay. Ano? Payat to. Oh. Ito nyo yan. Payat. Payat. Paano ba ito? Ano? Dito. Ano lang to? Halos ganito po kalalaki. Ayan. So ayan po. Ito yung mga nahilo. Ayan pa oh. May mga hilo pa. Kasi makikita mo naman eh. Halos nasa ibabaw lang. Hindi po sila makalangoy. Iba bugbog din yung mga palikpik. Ayan oh, tingnan nyo. Yan po yung hilo. Gumaganong ganon. Pero yung lumalangoy po na hindi nakaangat yung ulo at pantay, yung malakas. Pero ayan, nanginginain po sila. Yung nanganaan dito. Ayan, kumakain. Kita nyo, ayan oh. Ayan yung mga malakas yan. Galing. Bago tayo umikot at kapag update agad tayo, kumakain na po sila. Galing ano. Mamayang hapon balikan natin. Pakain po ulit tayo dito. So sana ma-encourage nila yung mga nauna na malay mo, di ba? Magmaritesan sila, kwentuhan. Pare, may masarap ito, pare, tikman ninyo. Hindi kasi kayo sanay. Ayun po yung red tilapia oh. Oh, Oo. Kumakain po sila. Ayun. Maraming duckweed. Ayun, kumakain po sila ng hinagis natin. Ay, salamat. Kasi kinaganda, mas malalim na po yung fish pond natin ngayon. So isa din sa reason kung bakit siguro 'di ba? Medyo nagmadali tayo nung nakaraan kasi sabi ko nga malalim na rin. Pero ayun. Marami naman po ang nakasurvive doon, tingin ko. Oh, ayan na ang ulan. At yan po ang update. Kita nyo naman na masigla po yung mga majority nung ating nakuha ngayon ay masigla. Baka 1 month lang po. Try nating mamingwit. Baka may mapadawi na tayo. Tingnan natin yung size. So ayun. Kung tama yung pagkakasabi ni Manong, umaabot daw po ng ganito kalaki yung ayungin na ito. Parang hindi na masarap din naman Hindi na ayungin pagka ganun Ang hirap lang kasi yung yung travel medyo mahaba. Talagang medyo bugbog po yung mga isda. Medyo hirap. Lalo na't siksikan. Hindi ko na sabi sa kanila kung pwede naman na 'di ba? Anuhan na lang. Pwede naman bang dagdag na lang ng charge sa plastic. Tapos konti lang ang ilagay para medyo 'di ba? Pero ayun, yun po ang i-deal natin sa next nating yung galing Rizal. Yung wild. Mukhang ito kasi kino-culture na daw Ang galing magkaiba kasi galing nito Laguna di Bay Laguna po ang pinanggalingan nito. Sa Bay Laguna. Tapos yung kinuha na natin ng una doon naman po sa kabilang side niya, Binangonan, Rizal. Magkatapatan yun. Kung makikita niyo po sa mapa, yung Bay Laguna na andito sa baba. Yung una nating kinuhanan sa Kalinawan, Binangonan, Rizal naman. So magkalayo po sila. Kaya yung isa naman tinanong ko, sabi niya kasi sir wild lang po kasi yan kaya hindi sanay sa pagkain talaga. Yun naman ang kanyang sinabi. Pero ito naman si Manong naman, mga Taiwanese naman daw ang nagko-culture, kaya marami daw po sa kanila mga nakakawala daw. So ayun, kaya maraming nahuhuli sa wild. Pero ayan, kagaya niyan, di ba medyo pumayat na po pero ito na marami na po ang natural food. Baka naka-cage to, palagay ko. Ayan, medyo pumayat. So ayun, ito naman dahil pagkain mga farmer. Sa kulay po ng tubig ay okay na okay.
At the same time, kita nyo naman yung ilalim na yan, napakaraming lumot po ng mga nasa kangkong lang, nakakapit sa kangkong. Pagkain na po nila yan, marami yan. Kaya sana soon naghahanap po ako ng bangus fingerlings. Baka may makuha tayo kahit ipalalamob na rin lang natin. 1,000 lang po ang hinahanap ko, 1,000 pieces. So black tilapia, tingnan muna natin, message ko si brother kasi baka mamaya okay na tayo sa red tilapia. 3,000 pieces to, pwede na siguro. Tingnan natin kasi baka mahalo naman yung ma-crossbreed, di ba? So ayan, umuulan na at tago-tago muna tayo. Ay. Alam niyo mga ka-farmer, mas na-excite po ako ngayon sa binili kong ayungin dahil nakita ko po mismo kumakain talaga. At yung mga masisigla, sila po ay talagang buti na lang nahabol ko pa kasi red tilapia lang talagang plano ko talaga Buti na lang nagtanong po ako. Sabi niya, tanong ko sir kung mahahango nila, makakapag-angat sila ng ng ayungin. So sabi ko kahit 3,000 lang. Sabi niya, boss, 5,000 lang, lahatan na daw po 'yun. So ayun, nakapag-angkat tayo. Happy ako kasi mga farmer talaga kumakain sila. Ang galing At kung tuloy-tuloy yan willing naman tayo magpakain ng ayungin nga. Sana ay bilis pong lumaki, no? Iba kasi yung may feed support pa rin, di ba? Syempre. Pero yung mga red tilapia, ayan, no? Kita nyo yan. Talagang ang sisigla nila. Kumakain sila sa gilid, yung sa mga nakadikit na lumot, tapos yung mga feeds na nakalutang, malambot na. Yung isa nakita ko, sinubo niya na, hindi niya na niluwa. So maganda. Ngayon po, dami nila. Ikot-ikot lang sila. Sisigla Ang ganda ng environment nila kasi wild setup, marami po ang makakain. Red tilapia. Yung mga ayungin naman natin nangalat na. Yung iba naman ay kumakain. Ayan, tingnan nyo. Andyan po, yung mga nasisigla. Ito, ipapakita ko po sa inyo. Mailap kasi sila Ayan, naandyan. Yung mga umiikot. Ayan po, ayun, maitim kasi. Hindi nyo masyado makikita. Ayan. Ayun, naglalaro. Tapos kakain ng feeds. May feeds po dyan. At least na na mahirap pala talaga. Lalo na kung medyo maliit, di nyo po makikitang gaano. Ayan, kumakain na. So I think naman na. Ayun, mga masisigla na po. Although meron pa ding mamamatay kagaya po niya mga yan, yung mga sana makarecover, hindi naman natin diba? So hopefully. Pero yung mga mabibilis na nakikita nyo na ayan yung mga ganyan, malalakas na po yun, kumakain ng feeds. May ibabaw din pala iba, pero more on sila sa gitna. Muni-muni dito, tinitingnan mo lang sila Ang red tilapia umiikot din. So 3,000, tingnan po natin. Mababudgetan natin yan. At siguro pa ilang kilo isang araw ang kain Pag malaki na yan, mangangayaw tayo dyan. Yung iba, wala na, naandun na. Hopefully masanay po sila dito na kakain every morning, ganun, nahagisan mo, 'di ba? Every 8 o'clock, 9 o'clock. Ganun, 9 to 10, 'di ba? So masanay sila. Fish pan kasi alam na nila Kunyari dito ka lagi naghahagis. Nakita mo 'yan, umiikot na. Lalo na po pagka yung mga commercial pans na naka-rely sa pagkain talaga sila. Pero pagka ganito kasing wild setup, maraming pagkain, hindi masyadong papansinin yung feeds. Unless i-train mo talaga silang regular talaga nagpapakain kayo, masasanay din. Pero sayang po kasi yung natural food. Kaya dapat 50-50 lang, pwede na yon. May feed sila at the same time may pagkain din na natural.
Silip ulit tayo. How's the life of the dying ayungin? Marami ng patay. Ha? Oo, kasi yun dito talagang ano, ayun, nasa ilalim. Yun, lulutang yan pagka na-blout. Oo, ayan oh. Naku po, ang dami patay. Bago po yan? Yan yung ano, ito yung pagbuhos. Oo, patay na. Dito kasi nagbuhos yung lalaki eh. Mga patay na yan, expected yan. Lulutang yan. Pero marami ding buhay ko. Maraming buhay. Yan na nga yun. Yan yung ano, yung pagbuhos pa lang, patay na. Lumubog pala. Yan tayo sa mga buhay. Ano tayo magagawa sa patay, mga farmer. Ano yan eh, malaki kasi. Yan yung sinasabi ko kanina. Malalaki. Kaya mas marami ang mortality. Wala na yung red tilapia papaya lang. Lumayo na ano. Ayun oh. Andun. Ayun dun. Nasa ano, mamasyal. Kita nyo yan mga farmer. Ayungin yung kumakain. Tingnan nyo mamaya may gagano na lang bigla. Ayan oh, ayungin yun. So yung mga masisigla kumakain na. Ayun yung patay, wag na nating isipin yun. Talagang ganon. Mahaba yung biyahe. Ayun yung red tilapia. Mukhang sanay sa feeds to. Ayun oh, ay yung mga malalakas oh, kumakain na rin doon. Ganda, masasanay sila dito. Kung may kumakain, sanay sila sa pagkain. Ano natin, masusuplayan, ano ba tawag dito? Masusupplement natin sila ng alam mo 'yun, half and half. Ayun oh, nasa ano sila? Ayun oh, ayun. Kita niyo ba 'yan? Red tilapia. Ay, sarap niyan. Yaman la. Ayun, andun yung ano, baka hindi yung iba, yung red tilapia. Red tilapia ba yung andun? O ayungin. Hagis tayo dito. Ayan, red tilapia. Pagka lumakas na po yan kumain, tayo na ang susuko. Dahil syempre bibigat sa bulsa. Ngayon gusto mo sila kumain dahil maliit pa. Kapag malaki na, ayun oh, dami ding ayungin mga ka-farmer oh. Kita nyo yan? Makikita nyo lang maganon lang yung tubig kasi maitim po sila. Hindi nyo sila kita at mailap. Mailap po, hindi sila yung basta-basta nagtatagal sa ibabaw ng tubig. Pipitik nyo, balik agad. Ayun oh. Yun naman ang kinaganda. At may masigla na. So most likely buhay na po yan. Wala nang ayan oh. Hindi na po tayo parang gre-recover pa. Ayan oh, tingnan nyo, kumakain sila. Ano yun? Palaka yun, palaka. Palaka na hinuhuli na ng Jomar. Mga kinakain. Ayan oh. Galing, galing. Mas okay po ngayon, mas satisfied yung pakiramdam ko ngayon dahil nakita natin kumakain yung ibang ayungin na yung mga naan dito. So yung mga iba nangalat na po yan, pero yung mga naan dito at least ay nakita natin masigla sila at kumakain. Ayun, marami din po yun. Nag-i-school sila oh. Maitim nga, hindi mo makikita. Natapat lang sa dahon. So hopefully ay tuluyan ang makarecover, tumaba yung mga katawan nila, at maybe a month or 2 pwede na tayong mamingwit mga farmer. And who's that? Baka may bisita si Rambo. Ayan na yung
red tilapia. Galing. Galing. Sigla. Ito excited din ako. Nag-inquire na ako sa bangus. Maselan daw ang bangus. Sabi niya, boss, kung 1,000 lang ang bibilhin mo, antay tayo ng kasabay. Kasi iba yung preparasyon. Sabi niya, hindi kagaya ng hito yan. Sabi ko, ipaparider ko na lang. Walang problema, sabi, hintay tayo ng kasabay mo. Pag may kasabay, may message kita. Siguro yung pag harvest, medyo maselan daw. Kaya gano'n na lang, antay-antay tayo. Kasi sabi ko, libangan lang ihahalo ko sa red tilapia. Walang problema, sabi niya, basta antay na lang po tayo. Marami ang patay, ano? Yung mga namatay na ito na yung binukos dito ng lalaki. Napatay na. Kasi marami po ako nakita eh. Ayan, oh, madami-dami din pala. Malalaki na. Marami din, oh. Pero ayan, siguro isang plastic. Patay. Pwera pa yung nahulip, nahihilo pa, mamamatay pa. Kaya medyo ano tayo, ayun, oh, kagaya po no. Ayun, medyo hilo pa yon. Ayun, oh, may higa-higa na. Mamatay din. Lulutang yan. Makikita natin dito. Pagka lumutang, salukin na lang natin. Babaho yan, tubig. Baon na lang natin sa tabi ng langka. Sana naman po ay dito mag-success na tayo. Pero mayroon pa tayong darating na 7,000. Adik tayo, adik mga ka-farmer, adik. Hindi na ano ko kasi, alam mo nyo naman, ako naman po kasi iniisip ko na yung pag lumaki na, tapalaki natin, eh magsisisi ka. Sana pala marami na linagay natin kasi makakabenta ka na. 'Di ba? Yun yung iniisip ko eh. Ano pa din? Kasi pwede na tayo mamingwit na kasi marami sila. Plus, yung mga nangingitlog, makakapag-breed na. Kasi pagka kunyari, let's say 7,000 lang, o ilan lang ang nabuhay. Ayun, no, kumakain sila, masigla. 'Di ba? Ayan, kita nyo, silver talaga yung kulay. Ano, bilis ano? Umipitik lang. So at least maganda po at nakakain. Kumakain sila. Ayun, babangka tayo dyan, mamimingwit. Ma-share ko man yung sa'yo at sana maramdaman nyo rin po yung kaligayahan na mararamdaman ko soon. Diba? Dito pa lang po maligaya na ako dahil medyo mas satisfied po ako ngayon sa delivering ito compare po doon sa last, dahil wala akong nakita. Ito parang ano eh, kumakain eh, kaibang lugar kasi. Siguro galing nga ito doon sa mga kinukulture ng mga Taiwanese daw. Parang sanay nga kumain. Pero yun naman, hopeful naman ako may mga buhay doon sa mga una natin pinakawalan. At wala naman pong lumutang ano. Kasi yan, mga 2 day, mga 1 day lang, baka bukas lang lulutang po yung mga isda na yan dyan. Kaya kahit sabihin mo na sa ilalim na matay, lulutang po sila. Pagka ano na yan, yung parang sa tilapia eh, pag nag-fish kill, kunyari ano di ba, may nag-fish kill ka, malalim ang isda mo, ang fish pond mo. Kasi ang kunyari fish pond, ano, alam mo pag masama ang pakiramdam ng tilapia, hindi po yan kakain pagka binatuhan mo ng feeds. Hindi umiibabaw. So tapos pag may nakita kang lumutang, maghihintay ka noon mga ilang days, dumadami hanggang sa kinabukasan, pag kaunti na lang, medyo ano ka na, nag-stop na yung yung fish kill. Kasi ibig sabihin po, wala nang gaanong patay sa ilalim. Pero kung everyday may lulutang marami, delikado. Yun po yun. Naranasan ko yan, kaya na-share ko po sa inyo. Dito sa aming maliit na fish pond, ayan. Masaya ako dahil ano po, talagang kinaganda dahil kumakain po yung ating mga ayungin. Punta tayo doon. Ayan, balikan natin itong mga farmer. Dito nga, marami na ang kumakain dito. Sana dito na lang sila. Mas maganda kung dito na lang po sila masanay na kumain, ano. So dito na lang tayo maghuhulog lagi ng pagkain para matrain din sila. Aamoy nila yan. Yan yung mga ayungin, no? Yan sa ilalim, no?
siglang mamasyal at kumakain. Red tilapia na naman. Galing, galing. Ayun doon, meron doon. Kanya yan. Gumagalaw doon. Ayungin yun mga farmer, maliliksi. Yan o. Ayan dyan o. Marami. Ayan, hindi ano din sila. Ayun o. Ayun, dami nila. Ayos. Ayun o. So mostly naandito sila sa may kangkungan. Parang prefer nila to kasi maraming ano, ayun mga nangingintab, ayun parang yung luma natin yun iba ang kintab Nakaka-relax. Busy po sila. Ayan farmer ang ginagawa nila ngayon. Agipin nga natin at puro na lang tayo ayungin. Ang susunod nating project yung doon, kailangan sementohin dahil kahapon po medyo nagtulak kami dahil anyway, given naman talaga, di ba? Talagang yung lupa talagang lumambot ng husto. Pero ngayong medyo umaano naman na, sana mabawasan na po. At kailangan mayroon tayong anuhin natin ng konti yung likuan nila Rambo na yan. At ayusin natin mga farmer. Kaya ayun, sana maayos natin ngayong week na to. Yan ang susunod natin. Uy, dami kumakain ay, ayungin. Galing. Kita niya yan? Ewan ko na lang kung di pa kayo makumbinsi. Sana masanay sila dito. Makain sila. Sarap dito, sabi nila. Sarap dito. Tawagin nyo pa yung mga kasama nyo ipagkain dito. Ayun marami po sila dyan. Andyan nagkukumpulan. Dito na tayo maghuhulog palagi para masanay sila. Ayun marami sila farmer Ayun nakita nyo ba yan? Marami sila nasa baba nag-ikot-ikot na gano'n. Ayun galing. Parang gusto ko na ata doon na lang ako umorder malay natin may bangus din yun. Parang iba yung karakteristik ng ayungin na ito compare doon sa ayungin natin isa. Mas aggressive to. Bagay mas malalaki at maganda talagang sanay sa pagkain ang galing ayos. Yung red tilapia di lang tayo ng mga 2 weeks makikita nyo po yan, malalaki na yan kasi ang dami pong natural food. Hindi talaga nila gaanong papatulan yung feeds kasi mas prefer po nila yung natural na pagkain nila, yung lumot-lumot, planktons. So algae and planktons po. Kaya yun, actually pagka yung iba po may practice pala ng pagtitilapia di ba, bago ka naman maglagay ng fingerlings, mababaw pa lang yan, siguro gatuhod. Pagka papalumot ka, i-fertilize mo. Pagka marami na pong lumot, doon ka na magpapakawala. Ngayon, yung iba nagpapakain agad, pero yung iba hindi muna, mga 1 week yan, mga ilang days. Sasabihin nila yan, marami pang pagkain sa ilalim, kaya hindi pa yan lulutang. So, pero yung iba nagpapaamoy-amoy na po ng fry mash. Pero yung iba hindi muna. Kami noon hindi muna. After 5 days saka kami magbibigay. Kasi nga marami pa pong natural food. Dami ayungin.
Maraming natural food sa baba. So yun muna ang inuubos-ubos nila. Pagka medyo malalaki na, yun, lilitaw yun, gamalunggay na. So itong ng ano natin, kung fast grower talaga itong ating red tilapia, makikita po natin yan after ilang weeks. Medyo malalaki na yan. Lalo na kung tuloy-tuloy po natin mapapakain at masanay sila dito kumain ng feeds, pre-starter. Ito kayang-kaya na pong subuin to ng ayungin. Isusubo na nila to. Pre-starter ang tawag dito. Medyo maliliit po. Marami sila. Ayan, sana marami ang nakasurvive din, pero at least nakita na po natin, ayan, kumakain. Mas ngayon, mas okay. Ay, thank you Lord, thank you po, maraming salamat. Talagang panoorin naman natin tong ginagawa nila. Ito na yung daanan ng motor. Ayan, di namin na-anticipate yan. Yan, pinapahaba po namin hanggang Bewang yung halaan na dito. Yung aming tawag dito, yung aming damo hanggang Bewang daw. Hindi, parang design na rin kasi yan. Yung ginawa ni Papa yan. Siguro naman hindi naman nila mayuhulog yung motor dyan, precast yan, ginawa nila nung umuulan, at least may trabaho. Hindi kasi pwedeng hindi ipasok sa yung motor. Minsan dami po nilang karga. Dito lang muna natin tong feeds na to. Hindi naman yan Thank you Lord, thank you Panginoon ko. At masaya tayo. Masaya sa ayungin na kumakain. Paano kukuha yung plastic doon Ay, sana meron din ditong mga gumagalaw-galaw, umiikot. Kanina marami baka dyan meron din pero mostly dito tayo magpapakain. Ayun dami na nila doon ipon-ipon yan. Ayan mukhang nasasanay na sila dito sa lugar na to. Tuloy-tuloy po ang mga kumakain at lumalakas. Hopefully masanay nga dahil ayun marami po kulay itim lang talaga, mahirap makita. Ayun andyan na din yung kulay pula. Ayun ko, red tilapia na ba ito na lumaki na parang koi. Andyan na din yung maali-aligid. So sana masanay sila dito para at least halos kumbaga makakain po kailangan nila ngayon kasi medyo mga payat iba din po talaga nagagawa ng feed. Syempre mas mabilis po silang lalaki. Sabi nga sa studies, yung ayungin daw, pinakamagandang combination ng pagpapalaki ng ayungin ay yung may feeds at may natural food na kasama. So yun daw yung pinaka best na pagpapalaki. Sana yun ang magawa natin. Hindi naman tayo makakaikot para, di ba, maghagis diyan paikot. So isang lugar lang talaga tayo, or maybe 2-3 spots, dun lang tayo lagi maghahagis para makakain po sila. So ayan, sana po ay marami sa ilalim. Takot sila sa tao. Pagka lumayo ka, kanina andito ako, nag vlog tayo ng ating mga orchids dito. Ang nila, ang lakas po nilang kumain. So hopefully dito ganun din. So dito lang tayo sa may mga kangkong lang maghahagis. Ayan mamaya makikita nyo yan andun. Ayan tingnan nyo. Umalis lang ako, tingnan nyo. Ang daming kumakain. Bibilis, maliksi po sila. Ayan na yung ulan. Ayan na naman yung ulan. Palalim pa yung ating tubig, kaya mas favorable po sa kanila. Pero less than a meter na lang po tayo sasagad na sa pinakamalalim. So tataas doon yung tubig, patay tayo. Bagay makokontrol naman natin yan. Ayun daming kumakain. So ayan po mga farmer ang ating update.
project natin. Ayan, yun muna yung pinagawa ni Papa yan. Susunod siguro ay yun na, ayusin na po natin yung naan doon. Kasi yung dito, ano na ba ang susunod natin dito? Wala na, poste na lang. Poste at yung kanal pala doon. Ayun. Pero paayos ko muna yung masisementohan na sa may parking po, para at least medyo ano naman, medyo makaalwan. Hagis ko na to kasi para masanay po sila. Dami yan, dyan sila kakain. Nakakatuwa. So sana ay unti-unti na po, no, na matuto na rin kumain yung iba, para naman mabilis silang lumaki. Para 1 month lang magpapaksiw na tayo, patay tayo dyan. Palalakihin natin ang ganito sana, ay 3 fingers. Yun ang pinaka ideal na size Pero sabi nga niya, no, totoo kaya yon? Sabi nung pinakamalaki niya daw na nakitang ayungin, sabagay kasi naandun sila sa Laguna Lake, kapalad, kalahating kilo daw. Grabe naman, di na ayungin yun kako. Yun po ang sabi niya. Mukha naman nagsasabi ng totoo. Bagay kasi sa wild yun kaya lumalaki, di ba? Baka yun yung pinaka kayang abutin, ano. Di ko lang alam yung ayungin at yung silver perch na nakikita kong binibingwit din sa ibang bansa ay parehas. Pero ayun, sana yung native na lang, kasi yun po ang hinahanap ng mga tao. Ayan, marami pong salamat at magandang buhay. Ayan na naman yung ulan.